So, yun na nga mga pre, meron tayong isang bibigyan ng reaksyon ngayon na isang DDS na nagpapakalat po ng fake news. Akalain mo mga pre, naglabas siya ng isang video na merong pangit na bigas. As in, pangit talagang bigas mga pre. No? Masasabi mong ito'y pwedeng pagkain ng aso. Tapos, nilagyan niya ng presyo. Siya mismo po ang nag-post. 'Di ba? Siya po mismo. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung video and then ikukumpara po natin sa talagang bigas po ng NFA, no? Ikukumpara po natin itong video na to. Titingnan natin kung talaga bang totoo yung nilabas niyang video o panlilin lang sa mga Pilipino. Tingnan po natin. Eto mga pre, kung titingnan nyo po dito, meron pong video. Yan yung video niya. Okay? Merong 20 na nakasulat dyan at yung may 20 na nakalagay. Tapos may nakasulat na wala nang hangol ana taga Cebu. Oy, usapan na. So ibig sabihin parang sa madaling salita hindi daw naghahabol yung mga taga Cebu sa ganitong klase ng bigas. So lamunin mo daw yan. Panoorin po natin yung video niya. Wala pong audio to kasi music lang naman yan eh. Panoorin po natin yung video. At tingnan po nating maigi yung bigas. Gusto kong lakihan pa natin mga pre, no? Para klarong-klaro. Ayan. Para kitang-kita po natin yung kasinungalingan ng kupal na to. Okay? Panoorin po natin yung video mga pre. Ayan. Ang pangit po ng bigas na pinakita niya. Pagkain ng aso. Yan. Yan. Kita nyo yan? Kita nyo kung paano siya manlinlang? Ayan Pagkain po ito ng aso eh. Tapos gusto niyang ipaabot or gusto niyang sabihin sa video na to na ito daw yung project ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito daw yung pangako or pangarap ni PBBM. Yung ganitong klase na quality ng bigas. Tingnan nyo. Tingnan nyo yan. Panoorin po natin ang buo mga pre. Yan. Di ba po ang pangit ng quality? Pagkain po ng aso. Pinakita niya 20 yung kilo, pero ganyan yung quality. Pagkain po ng aso yan. Hindi po nangako si PBBM na ganyan yung quality ng bigas. NFA nga, kaya nga lang hindi naman po ganyan. 'Di ba? Hindi naman po sisirain ni Pangulong Bongbong Marcos yung pangalan niya kung ganyan lang din yung ilalabas niya, tama? Presidente siya ng Pilipinas tapos ganyan ilalabas. Ngayon, itong bigas na to, ikumpara nyo ngayon dito sa ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo ito. Anong kaibahan, okay? Anong kaibahan doon sa video kumpara dito sa talagang bigas ng NFA? O diba? Mas may quality po ito, mas malinis at walang mga dumi-dumi. Tama? Kikita nyo yan? Kasi ang bigas po na ibibigay, papatupad na tig-20 yung kilo ay NFA po, hindi po pagkain ng aso. Ngayon, sino po yung nagpakalat ng video na ito? Sino? Ayun po yung tanong. Siya po. Siya po ang nagpakalat ng video na yan. Diba? Ngayon, sino ang taong ito? Anong pangalan? So, mga pre, ang pangalan niya po ay Ruel Alfeche Jaba. Puntahan nyo na lang po yung Facebook niya. At nag-viral po itong video na kanyang pinakalat. Libo-libo po, I think 300,000 plus kung hindi ako nagkakamali. 300,000 plus yung nakapanood nito. Diba? Alam nyo, isang malaking panloloko panlilin lang
na gusto niyang ipaabot sa mga Pilipino na, ito yung pinapamigay ng Pangulo, ang pangit ng bigas. Diba? Siya po yan. Yan po yung kanyang pagmumuka. Yan. Tarantadong ano yan. Diba? Ngayon, uulitin ko po sa inyo yung video. Ulitin ko po. Yan po yung video. Ayan. Yan po yung quality ng bigas. Nakikita nyo. At dito, sa pinakita ko na original na bigas ng NFA, yan. Hindi yan. Yan. Diba? Napakalaki po ng kaibahan. Pero tingnan pa po natin yung video. Yung talagang detalyado. Okay, tingnan natin mga pre. Yan. Yan. Ikumpara mo naman dito. Yan, ikumpara mo naman dyan. Ang layo po, di ba? Ito ba yung sinasabi ni Sara Duterte na pagkain ng baboy? Minamaliit po ni Sara Duterte yung mga pagkain ng mahihirap. Porket NFA, sasabihin mong pagkain ng baboy? Yung mga mahihirap na bumuto sa'yo, Sara Duterte, kumakain ng NFA yan. Tapos ngayon sasabihin mo, pagkain ng baboy? Grabe, ang kapal ng mukha ng ating Vice President talaga. Diba? Tuloy pa natin. Tapusin natin yung video. Yan. Ako po noon, totoo po itong presyo na to. 20 yung kilo ng ganitong klaseng bigas. Pero sa panahon pa po ito, noong mahal pa po yung bigas. Nung nag-presyo, I think 60 pesos per kilo noon. Tapos kung bibili ka ng pagkain ng aso, merong tig 20, may 25, may 18, may 15 pa nga eh. Depende. 'Di ba? Etong ganitong klaseng bigas, matagal na po ito. Na ganun yung presyo, 20. Sa panahon pa po ito, na mga I think 1 year ago. 1 year ago. May ganung klase ng presyo. Pero ngayon, dahil bumaba po yung bigas, bumagsak yung presyo ng bigas ngayon, yung presyo naman ng pagkain ng aso, bumaba. Dito sa amin, nasa 10 piso na lang eh. Tapos ngayon dyan, 20. Ano yan? Nilagay-lagay nyo lang, tapos video, gaganon-ganonin nyo. Pwede ko rin gawin yan eh. Kung gusto kong manira ng gobyerno, kaya ko rin gawin yan. Sana po, no? Sana po, tutukan po ng NBI itong tao na to. Itong si Ruel Alpeche Jaba. Tiguang sige pang-abroad. I think nasa abroad to. 'Di ba? Sana po tutukan ito ng ating gobyerno. Kasi anong sabi ng ating gobyerno? Kung nasa ibang bansa ka ngayon, OFW ka. Anong sabi ng NBI? Pag ikaw ay nalabasan ng warrant of arrest dito sa Pilipinas, pag uwi mo galing ibang bansa, dadamputin ka. KO! Uhulihin ka. Diba? Yun yung sabi ng NBI. Kaya good luck and congratulations sa yung kumag ka, ha? Ha? Congrats sa'yo in advance. Ngayon, basahin po natin yung mga komento ng mga tao. Tingnan po natin. Yan. Sabi dito, fake news yan. Yung 20 pesos na ibebenta ng government sa Visayas ay ani ng mga magsasaka natin, kaya siguradong maayos ang bigas. Diba? Ngano lago man na kaayo nga bugas, may nagtatanong, bakit daw ganun yung klase ng kulay ng bigas? Medyo may itim-itim. Mura man na o pagkaon sa manok, sabi ng nag-comment. Ano pa dito? Bisan pag 5 ang kilo, di ko mo palit. Di man gali mi mo palit sa NFA nga tag 45 ang kilo, kana pakaha bahalag pobre basta hilas ganador among palitonon nga bugas. Kanya-kanyang ano dito, opinion, reaction. Pero pag mahal yung bigas, magrereklamo kayo, nasan yung 20, maghahanap kayo. Pag nagmura yung bigas, hindi na kuno sila bibili, ang tatanga. Pero kung titingnan mo yung pamamahay niyan, pamumuhay niyan, ang ina, baka palamunin pa to eh. Diba? Sabi dito, tang ina, akala ko fake news sinasabi ni VP. Sara, totoo pala talaga. Yan ang niluluto namin, pagkain sa aso at manok namin. Diba?
O may naniwala ng tanga. Hindi man lang nagsaliksik. Oh. Ngayon, sabi mo, Fane Angelic, ganyan yung niluluto nyo sa aso nyo at manok. Eh, totoo naman talaga. Eh, pagkain ng manok yan. Diba? Ito po ay pagkain po ito ng manok. Ito. Pagkain ng manok, pwedeng pagkain ng baboy yan. Diba? Pero karamihan po, pag meron kayong ganyan, manok, sa manok pinapakain or sa aso. Diba? Kasi ang tig 20 na bigas, ganito po yung quality. Ganyan yung quality ng tig 20 na bigas. Yeah? Ngayon, lagot kang tao ka ngayon. Lagot ka. Yung Facebook page niya, uulitin ko po. Ito po yung kanyang Facebook page. Lagot ka ngayon, pakalat ka pa ng fake news. Galingan mo pa para sa engagement ko, no? Magpapasikat, sisikat ka ngayon. Sisikat ka ngayon, boy. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Ingat-ingat. So, nananawagan po tayo, no? Sa NBI na seryosuhin po itong pagpapakalat ng taong ito ng fake news. Kasi, nanlilin lang po siya. Nililin lang niya yung mga Pilipino. May naniwala na ng tanga eh. Diba? May naniwala na pong tanga. Oo. Diba? So, yun. Magbago na kayo. Ha? Pag kayo'y nadampot, hindi nyo pwedeng sabihin na burahin ko na lang po. Hindi nyo pwedeng sabihin yan. Nagawa nyo na eh. Ang views ng video mo, I think, nasa 300,000 plus na. 4,000 shares. 4,000 plus shares. Dami pong nag-share ng peking video na ito. Diba? Ikaw mismo yung nag-upload yan. Ruel Alpeche Jaba, kinang ina mo ka. Ha? Yan. Muli po, sinasabi ko na ang tutupong quality ng ipamimigay na bigas ay ganito po. Yan, diba? Malinis. Malinis. Hindi po hahayaan ni PBBM na bigyan kayo ng maduming bigas kasi kasiraan niya yan. Masisira yung pangalan ni PBBM dyan. Yan po, ganyang klaseng quality ng bigas. Diba? Wala eh. Fake news pa more. Okay. Boy! Hoy! Hoy! Hi! Hello! Hi! Good luck ha! Atay kang bata ka. Mababalitaan na lang natin, no? Mababalitaan na lang natin sa mainstream media. Isang OFW na nalabasan ng warrant of arrest. Dinampot! Yun naman yung sabi ng NBI. Pag may warrant ka na isang OFW, may warrant ka, umuwi ka ng Pilipinas, dadamputin ka ng NBI. Ng gobyerno o ng kapulisan. Diba? Oo. Kaya good luck ha. Kapal na mukha nito. Parang may pagkamunggo din, no? May pagkamunggo, oh. Kapal talaga. Tandaan nyo po yung pangalan. Ruel Alpeche Jaba. Tiguang sige pang abroad. So, ibig sabihin, abroad siya ng abroad. Tapos sasabihin niya, mahirap yung Pilipinas. Unang panahon ni Digong, mahirap pala yung Pilipinas. Mahirap pala yung Pilipinas sa tingin mo. Unang panahon ni Digong, bakit nasa abroad ka? Bakit nasa abroad ka nung panahon ni Digong? Kasi kung masarap ang buhay sa Pilipinas nung panahon ni Digong, dapat wala pong nag-abroad. Okay, get you yan? Ha? So anyway, huwag kalimutang i-mention ang taong ito para alam niya na kinontent natin siya. So ayun lang muna yung ating video mga pre. Ayan na, sa hindi pa nakafollow sa ating Facebook page, ay naku, mag-follow na po kayo. Ha? Marami pa po tayong bubuysitin dito sa Facebook at sa YouTube.
Ayan, sa YouTube naman, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay libre pong mag-subscribe. Walang bayad yan, ha? So, ayan, good luck. At dito naman sa Facebook, hindi po ako kumikita dito. Wala akong pakialam sa kita dito sa Facebook. Ang importante ay makontent ko itong mga tao na nagpapakalat ng fake news. So, yun lang po, mga pre. Libre pong mag-like, ha? So, yun lang. Kita-kits po tayo sa susunod na video.